Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Meron na naman tayong tututukang malakasang tournament na nagaganap ngayon sa Kolkata, India, ang Tata Steel Chess Masters India. Pinangungunahan ni world number 1 Magnus Carlsen, Nodirbek Abdusattorov, Danil Dubov nandito, Vincent Keimer, Wesley So na marami pong Pinoy na nakasubaybay dyan, at Vidit Guradi, Arjun Erigaisi, Pragnananda, Nihal Sarin at Narayanan. Puro Indians na. Aba, 5 Indians, 5 dayo. At ito po ang kanilang prizes na pinaglalabanan dito. Ang champion ay mag-uuwi ng $10,000. Second place, 6,000, 3,000, 2,000, 1,500, 1,500. Big time po. Plus, yung kanilang mga TF. May mga TF yan. Malalaki TF ng mga yan. At ito po ang kanilang venue. Syempre, magpapalaro ka ng ganyang kalalakas ang field kailangan maganda ang venue. Okay, ang format nila ay 2 sections with rapid followed by blitz. Rapid time control nila ay 25 minutes plus 10 seconds increment per move. Blitz time control is 3 plus 2. Each section is a round robin. Each section is counted separately with one winner for rapid and another for blitz. Magkaiba po ang kanilang standing doon. Okay, para po sa kanilang day 1 na katatapos lang kahapon, ating i-analyze ang nagkapisakang laban between Wesley So and Guradi Vidit. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, E5 si Vidit, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Gyoko piano, Castle, Knight F6, D3, D6. C3, natural na po yan. Lagi na nating nakikita ito. No? Common na common lagi yung mga ginagamit nilang opening. H3 para mapigilan ang Bishop G4 o kaya ang Knight G4 na magbibigay ng pressure sa F2. Ganun din naman ang Black. Knight B D2, Knight E7. Ito, natural din po yan. Nililipat yung Knight sa G6 para doon o dyan sa king side maibigay ang pang-atake. Nag-A4, ayan, kukulungin na, obligadong mag-react, binarhan. Bishop A2, umatras lang at baka mamaya matimingan naman ng D5 at nag-C6, ayan, para mag-D5 din mamaya. Nag-D4 para mabuo ng lubos ang sentro at may pressure na rin po ang black sa E5. Nag-Knight G6, ayan, maintain lang yung sentro. At nag-Queen C2, develop, Rook E8, Knight F1. Ayan, para imamaneuver naman sa G3, Bishop E6. Dito na po nagkawalaan sa libro. Ayon dito sa chess.com opening database na ginagamit natin. At Bishop C7 ang old line. Okay, balik tayo sa new move. Bishop takes E6, Rook takes E6 at Knight G3. So, halos wala pang nangyayari. Queen C7, simpleng angat, develop, pero yung pakay po niyan ay yung Rook sa A8, ilalagay niyan sa E8 o kaya sa D8. Depende sa kung saan magbubukas ng break sa sentro. Nag-Bishop E3, patibay lalo sa sentro at nag-Rook A E8, battery na. At nag-Rook A D1, D5. Ayan na nga po ang sinasabi ko. Kasi talagang sa mga nakita na nating ina-analyze natin ng mga laro ng mga mamaw talagang hindi pwedeng mawawala ng D5 pagka ganyan Kumapture sa E5, Knight takes E4. Naku, teka muna, nakakahilo yung sequence nito Bishop takes, Queen takes, Knight takes E4, D takes E4, and Rook takes E4. Kasi po kung Queen ang ipangka-capture, may Queen takes B2, may mga ganun-ganun Kaya Rook ang pinang-capture and nag-Queen C7. Dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture ang pawn sa E5? Ang dami na niya na-control dyan Ito kasi gagawin, magda-Knight D4 pala. Okay, at pag nag-Rook 6 E7, may pangulit. Kapag nag-Rook E6 ulit, ayun, papasok. Grabe yung ikot ng Knight, diba? Parang basketball na wala kang kamalay-malay, nakapasok na Tapos mag-Rook F8, tapos mag-BB4. Ayun, etc. etc. At dito ay slightly better for white. Balik tayo. Nag-Queen C7 muna si Vidit. Gusto niyang pahinuging lubos bago pitasin ang pawn sa E5. At nag-Rook DE1. Dinagdagan na. At ito na yung time.
Kasi baka mamaya masobrahan sa pahinog, mabulok na lang, hindi pa makuha-kuha. Kasi baka mamaya biglang pumatong yan dyan, triple, apat na depensa, di mo na makukuha yan. Komplikasyon yan. Kaya merong timing ng pagpitas para hindi masyadong bulok. Nag-knight d4, threat sa torre, nag-atras lang rook 6 e7, knight f5, rook e6 at nag-queen d1. Yan ang mga kunat ng mga binibiling tira. 'Di ba? Kasi dito mahirap ng follow-upan eh. Oh, ito yung mga dapat makitang tira na talagang mga pang super GM ang level, no? Dadalhin doon sa h5, oh. Queen d7, hamon queen to queen, knight d4. Ayan, kala ko tatanggapin ni Wesley. Mahilig pa naman si Wesley sa mga queen to queen. Knight d4, tiniret ang torre at nag-rook 6 e7, knight b3. Aba, teka muna, queen to queen na yan. Pero may threat doon sa a5. May tempo threat naman. Queen c7, depensa, at nag-rook 1 to e3. Ayan, may balak na mag-maneuver sa g3, rook leaf, tapos magku-queen h5. Yung mga ganong may pressure sa g7, may pressure sa h6, at nag-b6. Hinay-hinay lang dito si Bidit para lang pigilan ang mga activity na po pwedeng gawin ng puti. Pwede rin mag-c5 para talagang mapatay ang mobility ng knight sa b3. At nag-knight d4. Ayan. Bago mahuli ang lahat at makatira ng c5 si Bidit, inunahan na ni Wesley para may option pa siyang ilipat yung knight sa f5. Knight g6, naghamon na ng palit-palitan. Queen f3 muna si Wesley at takes. So may tempo threat pa dito. Nag-knight e7 depensa at dito nag-b4. Okay? Kung titingnan natin ang evaluation bar, wala. Equal lang mga kamatyas eh. Queen d6. So para hindi muna kumapture kasi baka magkapas po ng puti eh. Kaya nag-queen d6 muna. Inapture na, capture, at nag-g3. Grabe no, g6 lang din. King g2, knight d5, tineret ang pawn sa c3. Kung tutuusin, tabla-tabla lang to mga kamatyas, ano? Pero alam nyo, nagkapisakan to. Nag-c4, tineret ang knight, knight f6, at nag-queen e3. Oh, pa-islog-islog lang si Wesley. Oh. Queen c5 and nag-queen d3. Islog lang. Queen d6 at nag-queen c3. Knight e4, queen e3, nag-f5. Yun lang. Oo nga, nadepensahan yung knight. Pero itong mga ganitong bumubuka kasi yung king eh. Baka mamaya mabukang king yan eh. Tawag namin dyan bukang king eh. Nag-knight b3, threat sa pawn a5 at nag-queen b4. Depensa na, may threat pa sa a4 at c4 at nag-queen d3. Depensa lang dito. Capturein man ang pawn sa a4, may mga kalikalikot check na at hindi natakot si Bidit. Siguro napansin niya, ano kung magche-check ka dyan? Tabla kung tabla. O, di ba? Check, angat, check, baba. Ayun, knight takes a5. Ayaw ni Wesley. Play on. Mukhang Pilit Boys member na ba si Wesley? Queen c2. Yan din ang nare-reflect ng mata ko mga kamatyas para i-threat yung pawn sa f2. Pero akalain nyo, bigyan ng bad move ng computer engine? Bakit? Dapat daw ay c5. Ay nako naman, napakalalim naman. Parang ang layo sa putukan yan, ano? Kung ako block dito, baka talagang gusto ko talaga atakihin yung f2 eh. Pero c5 ang accurate. Balik tayo sa queen c2. At nag-queen b8 check, king f7, queen a7 check, king e6, knight takes c6. Nako, patay na. Todas. Nakuhanan ng pawn si Bidit, tapos depensado pa yung pawn sa f2. Oo nga no. Queen takes c4. Sabagay, bawi lang. Pero iba yung nasa control ng puti yung mga check-check. Ayun, no, may mga check-check na nga. King d5, queen d7 check, king c5 at nag-knight e5 double. Nag-queen e2, talagang grabe namang bad move yan. Talagang konteryado lang naman talaga yung f2 eh, pero ang accurate daw is queen d5. Ha? Pag kinapture to, takes, pa-capture yung pawn sa g6 and then knight d2. Mahirap sa actual ito. Mahirap sa actual. Tipong parang papakain ng isang pawn. Pero, syempre, may tabla pa rin ng black dito. Yun nga lang, dapat super precise like computer. Kung hindi naman computer at may nerve tayo, medyo prone sa
Blanderacious. Nag-Queen E2, inatake ang pawn F2, Queen C6 check, King B4, Queen B6 check. Ayun, laging may tempong ganun, no? Yung depensado yung pawn. Sabay capture. Pambira yan. Kanina pa yung style ni Wesley na ganun, ano? Yung tipong pagka na-depensahan na with tempo, sabay pipitas. O, Knight D2. Yan ang nakakatakot. Kasi may Queen F1, may Queen F3, kailangan gawan ng paraan. Nag-Queen A5 check. King C2, anak ng paksiw. Ang bira naman talaga, oh. With check pa lumanding. Oh, King D1, Knight E5. Grabe. Kung chumek man dito, isang check lang. King H2, wala nang kasunod. Kahusay naman ni Wesling mamilit sa pagkakataong ito. Nag-H4 at nag-Queen F1 check. King H2, pero mukhang nakakatakot, no? Queen E2 ulit. Knight to D3. Ayun, na bad move dito. Na bad move si Wesley. Dapat daw ang tira ay G4. Nako, nakakatakot eh. Baka kasi ma-expose eh. Pag kinapture, Queen takes G4. Ay, hindi nga pala makakapture sa F2 kasi nakapin. So, oo nga, pass po na yan. Dalawa na yan eh. Winning na. Oo nga. Pero Knight D3 ginawa ni Wesley. Knight F1 check. Ayun, buti hindi nakita ang panablang Knight F3 check. Bakit ayaw kaya niyan? Kapag nag-King G2, Knight D4. Ito yung hindi napansin ni Vidit dyan. Yan, kung napansin niya, gagawin niya yan eh. Yan pala oh. Tapos, grabe no. Siyempre, kailangan i-maintain ng Queen ng pagkakadepensa. Paano kung halimbawa, may check na pala dito? Naku po, naku po. Halimbawa, Queen G6 lang, Queen F3 check. Halimbawa, mag-King H2, may King D2. Ayun oh. Mauubligang aalis yung knight tapos makukuha yung pawn sa F2. Tapos magku-Queen A6, etc. etc. mga kamatsas. So, drawish pa rin naman equal. Pero magulo. O, balik tayo sa Knight F1 check. King G1, bumalik Knight D2 and the King H2. Blanderacious si Wesley. Dapat daw is Queen D5. Yan na pala. Pero considering na seconds na lang kasi sila, understood na yon mga kamatsas. May pressure din eh. King H2, Knight F1 check, King H3. Ayun, nakita ni Wesley ang tamang pwesto ng King at nag-Knight D2. Queen D5. Queen F1 check, King H2, Queen E2, King G1. Check ulit King H2, Queen E2. Aba, mukhang matatabla kung kailan dalawang pawn na lamang. Knight F4. Sabi ko na nga pala kanina na nagkapisakan sila. Hindi na po matatabla to. Queen takes F2 check, King H3. O check, Queen G2 harang, Queen B5, hanap-hanap si Bidit ng mga kalikalikots. At chumek, King C2, Queen D5. Ayan. Para pag nawala ang queen, madali lang maatake yung pawn sa H5 na kukunin pa ng puti dito. So, chumek lang, Queen G2, Queen B5, at nag-Queen E2. Queen to queen na, yun ang masakit. Tinanggap na ni Vidit, gumanon. Tapos Knight F4, Knight F6. At dito mga kamatsas, pambihira, kung ako unang titingin, halos parang equal na yung position. Pero, may ginawang brilliant move si Wesley. Grabe ito. Bihirang mangyari itong endgame na to Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Pambihira talaga. Ang ganda naman ng ginawa ni Wesley. Knight takes H5. The best ang tira. Knight takes H5 and G4. At dito po ay nag-Knight F4 check, King G3. Ayun no. Kasi to take advantage sa King ni Vidit na medyo malayo pa. H6, obligado. Yun, napakasukat na sukat naman nun. May pasok oh. Sukat na sukat Tingnan nyo yung King ni Vidit di makaporma Galing naman ng endgame na yun. Teka muna, baka mamaya biglang matabla to Pag tira dito, abutan pa ba? Wala na. Pagtira ng 8-7 talo. Ayun, hindi na maaabutan. Okay, congrats kay Wesley. Napakaganda ng kanyang first game. Ang kanila pong accuracy percentage ay 93.6 kay Wesley at 87 kay Vidit. Magandang panimula. At yung second and third round sa day 1 ni Wesley ay tabla. At ito po ang kanilang standing. Pakita ko po sa inyo.
At sa mga gustong magpa-analyze pa ng iba pang games dito, lapag nyo lang po sa comment section below, ha? Ayan, at nangunguna si Nodirbek Abdusattorov, 2.5 out of 3 rounds. Narayanan, aba itong Narayanan na to, medyo underdog siya dito, 2,500 lang, pero 2 points ha. Teka muna, sino tinalo nito? Tinalo si Kamer and tabla kay Wesley, tabla kay Eric Gaisi. Aba, hindi biro pala itong Narayanan na to, ano? Wesley, 2 points. Magnus Carlsen, may tumalo na ba kay Magnus? Wala. Walang tumalo kay Magnus. 2 tabla, 1 panalo. At Nihal Sarin, Dubov, Arjun Erigaisi, 1.5, Pragnananda, 1 point, Kamer, and Vidit, 0.5 lamang. Okay po. So, abangan pa natin ang mga kaganapang mangyayari sa kanilang day 2 na hataw. Baka mamaya po ma-live ko, no? Kasi 4:30 pala ng hapon ang start. Hanggang mga 7 lang naman yan eh. So, baka mag-live po tayo mga kamatsas. Pakiabangan nyo po. Ngayon lang uli magla-live si Coach Naba. Live po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, Kamatsas. Yan ang inyong abangan mamaya at sana po ay masuportahan nyo po ang ating live streaming. Maraming salamat po mga Kamatsas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.